my beloved Boss Mike Cervera. Eto mga kababayan ha, bagong-bago. Oo, fresh na fresh mga kababayan. Mukhang si Roque wala nang kakampi sa kabila eh. Oo, ako ha, naniniwala ako mga kababayan, mukhang wala na tong kakampi sa kabila. Kaya po eto mga kababayan eto na, sumuko na. Suko na! Oh, Rookie! Eto na, pakinggan ho ninyo maigi yung mga katagang bibitawan nito. Talagang, umaagaw at nanghihiram na lang ho ito ng filter sa camera para hindi ho mapansin yung kanyang sobra-sobrang pagkabalisa. Tingin ko mga kababayan, alam na alam niya na eh. Oo, alam niya na ho mga kababayan na mangyayari. Di ba? Nako, Jax Demolay. Baka naman nami-miss niya na. Oo, si De La Serna. Oo, siguro eh. Ay, nako, baka iba na. Iba na ang mga sumusubo. Oo, di ba? Sa mga luto ni De La Serna ko. Ay! O, eto na, mga kababayan. Ready na ba kayo? Ready na? Parang hindi pa kayo ready na marinig itong litanya ni Roque baka naman Oh, sa mga ready na, press 1! So, eto na mga kababayan ko. Si Roque, mga kababayan, ibang-iba na mga litanya niyan. Oo, ibang-iba na ho, mga kababayan. Eto na, mga kababayan, nakapag-like na po ba lahat? Oo, kahit wag na. Ang mahalaga, maibalita ko sa inyo ngayong gabi ito. Bagong-bago mga kababayan, pasok! Oh. Po ako kung mas mabuti pa sigurong umuwi na ako ng Pilipinas. Nako. At kahit pa paano, labanan ng Marcos administration sa loob ng kulungan. Kasi sa mga pangyayari po dito sa kay Tatay Digong sa Dahig, hindi ko naman po maatim na panuurin lang si Tatay Digong habang nakakulong. Nako. At walang nangyayari. Hindi po tayo nagkulang sa pagbibigay ng suhestyon. Naiiyak na siya mga kababayan. Wala daw nangyayari. Oo. Walang nangyayari. Mukhang masama loob nito sa kampo ng mga Duterte. Ako tingin ko mga kababayan mukhang itong si Roque baka bumaliktad dito eh. Di ba noon lagi kong sinasabi sa inyo, kartada nito, baliktaran talaga eh. Hindi ko ho sinasabi na pwede sa lalaki, pwede sa babae, Yung baliktaran na tinutukoy ko. Hindi po yun. Balimbing po si Roque. Di po ba, mga kababayan ko? Abay, mga kababayan kung eto, bumira kay Pangulo at saka kay First Lady. Abay, walang habas, mga kababayan ngayon, mga kababayan, yung kanyang mga litanya, iba na. Suko na. Oo. Uuwi na daw siya. Nako! Ayan na mga kababayan, para mailigtas na ang sarili ni Roque. Tingin ko ito mga kababayan, iiwan na ang kampo ni Duterte. Ay, tuloy. Pasok. Buti na lang Roque, naniwala ka doon sa bulong ko. Tuloy. Kaya lang po, hindi po tayo ang nagdedesisyon para kay Tatay Digong. Yan. So, ganyan pong ka-frustrated ako at iniisip ko nga, siguro mas mabuting labanan na yung aking walang saysay na kaso sa Pilipinas at labanan si Marcos dyan sa Pilipinas muli. Dahil kayo namang mga Pilipino, ano ba yan? 2 taon na ako nagsasalita, nagwawakwak dyan sa Marcos ngayon na nagsasabi na wala nang dahilan para magpatuloy pang mamuno ang mga tao na wala sa tamang pag-iisip. Wala namang gumagalaw dyan sa Pilipinas. Ay, nako! Asa ka pa. Oo, asa ka pa, Roque. Huwag ka nang umasa. Ano ka ba? Yung mga Pilipino rito masaya. Masaya. Ang mga Pilipino. Kaya nga tumaas ang rating ni Pangulo. Ano ba naman yan, Roque? Oo. Wala na. Hindi na. Hindi na magwawagi ang kasamaan nyo. Diba? Ayan na ho, mga kababayan Dismayado, mga kababayan. Tuloy.
Hindi po krimen kung hihingin natin ang pagbibitiw ng isang presidenteng walang saysay. Ngayon po, papunta siya sa Estados Unidos. Hindi natin alam kung anong gagawin niya. Ala ka! Anong gagawin niya ron yun na makakipagpulong? Nando doon, pinapalakpakan ngayon. Nakita ko si Pangulong Bongbong, mga kababayan, pinapalakpakan ngayon sa Amerika. Sabi nila, ang gwapo-gwapo niya. Kamukha daw niya yung mga vlogger na nagtatanggol sa kanya. Wala, oo. Malayong malayo daw sa mga vlogger ni Duterte. Kahit sa camera, mabaho pa rin ang mga itsura. Gumamit na daw ng sobra-sobrang filter, amoy na amoy pa rin ang kabahuan. Oh. Di ba mga kababayan ko? Oh, yan. Oh, di ba? Partida mga kababayan, wala pa akong ligo niyan. Di ba? Wala pang ligo, wala pang toothbrush. Oo. Diba? Ano na, Roque? Tuloy. Ang gusto po nila ay pumasok tayo sa hindi makatarungang trade agreement sa Amerika na hindi tayo papayag na magkaroon ng mas malayang kalakalan. Wala. Eto, dito, umpisa natin mga kababayan. Susuko na to. At nag-iisip na nga po ako kung mas mabuti pa sigurong umuwi na ako ng Pilipinas. Ayan. At nag-iisip na po nga ako, mas makakabuti po siguro na umuwi na lang daw siya ng Pilipinas. Pansin ko nga, Boss Mike, iba talaga mga itsura naman. Hindi naman siya pagbubuhat ng bangko, mga kababayan. Kapag tinignan yung mga pagmumukha niyan, mga kababayan, buti pa to si Roque, kita nyo. Kapag eto, walang filter, mga kababayan, makikita nyo itsura niyan, talagang iba eh. Oo, Christina Estacio, live na live tayo. Sige na, uwi ka na. Uwi na Uwi na si Roque At nag-iisip na nga po ako kung mas mabuti pa sigurong umuwi na ako ng Pilipinas. At kahit pa paano, labanan ng Marcos administration sa loob ng kulungan. Nako, sa kulungan talaga, bagsak mo. Alangan naman na sa labas ka lang. Yung mga kaso mo, wala namang piyansa. Di syempre, para kang lumalaban na aso, no? Tatahol ka lang ng tatahol sa loob ng hawla mo. Di po ba? Mga ganon, mga kababayan, ang magiging peg ni Roque. Tatahol ng tatahol habang nasa hawla niya. Di ba? Sige, tuloy. Naku, kawawa naman. Bibigyan ng pamasahe, hindi na kailangan. Marami pang nakurakot yan eh. Tuloy. Kasi sa mga pangyayari po dito sa Tatay Digong sa Dahig, hindi ko naman po maatim na panuurin lang si Tatay Digong habang nakakulong at walang nangyayari. Wala talaga! Wala talagang mangyayari mga kababayan eh. Kahit sino padalin nyo dyan. Oo. Kahit pa, kahit ninunununuan ninyo, wala akong magagawa dyan. Paulit-ulit nating sinasabi na kahit sino sa inyo walang magagawa na mapalaya pa yung matanda na butot balat na. Diyan na mamamatay yan, lagi nga nating sinasabi yan, di ba? Ewan ko sa mga ito. Pinagpipilitan kasi, mga kababayan, na kaya pa nila na pauwi niyan. Di ba sabi niya, hindi ako uuwi hanggat hindi ko naisasama etong si Digong. Tuka muna, naka-live ako, bebe, Nandito sa, dumating yung anak kong, malapit ng mag-abogado. Oy, Roque, yari ka sa anak ko pagka eto, naging abogado na, kumain ka na? Kumain ka na? Sige. Dito ka muna sa, upo ka muna dyan. Eto na mga kababayan ko. Gusto nyo ba makita yung aking, gwapong-gwapong anak? Wag na. Tan, gusto mo ba? Silip ka lang din eh. Ayaw. Mahiyain eh. Eto na. Mga kababayan. Roque! Suko na!
Suko ka na! Tatay Digong habang nakakulong at walang nangyayari. Nako! Hindi po tayo nagkulang sa pagbibigay ng suhestyon, kaya lang po hindi po tayo ang nagdedesisyon. Yung feeling entitled pa mga kababayan eh. Tan gusto ko nalang makita. Silip ka nga. Saglit lang oh. Dito ka lang oh. Ganon ka lang. Ganon ka lang, ganon. Dito. Hi ka lang, ganon ka lang. Hi ka lang, ganon ka. Hi ka, ayun. Hi po. Yan. Okay na. Alam nyo ba height nito? 6'2". Tangkad na. Ayaw ko. Yung mga anak ko, tatangkad eh. Mga kababayan eh. Mas matangkad sa akin, mga kababayan. Ewan ko, dahil siguro may sariling kwarto. Siyempre, gwapo mga kababayan, 6'2" eh. Matangkad. Oo. Di ba? Buti na lang mga kababayan, nagmana sa, kagwapuhan ko, yun lang, hindi nila minana yung kulay ko. Yung kulay ko, kulay baboy, kulay biik, kulay pink ako eh. Nagmana sa mga ina ito eh. So yun, mga kababayan ko, bago natin puntahan, mga kababayan, eto na, nako, Diyos ko po. Eto, ulitin ko lang mga kababayan Ulitin ko lang mga kababayan. Itong si Roque, eto ako'y nangangamba. Baka eto mga kababayan meron ng kasunduan eh. 'Di ba? Tingin ko. 'Di ba mga kababayan? O kaya mga kababayan, tanungin ko nga kayo, mga kababayan ko, tanungin ko nga kayo, kayo po ba, ano sa tingin ninyo ang dahilan ni Roque? Kasi, kung eto mga kababayan, kamakailan, ipinagyabang na mayroon na siyang makukuhang trabaho, di po ba? Yun po yung pinagmamayabang niya eh. Tapos ngayon, bigla-bigla na gusto nang umuwi, mga kababayan. Ano kayang dahilan talaga? Hindi kaya mga kababayan paso na yung kanyang visa o hindi talaga, yun totoo, hindi talaga siya, hindi na-aprobahan yung hinihingi niya na asylum. Ano po? Tingin ko, hindi hindi na ibigay, mga kababayan. Yung hinihingi niya na asylum, baka na-reject talaga. Nauna nang ibinalita yan mga kababayan, sabi nga ni Boying yung kanyang asylum na hinihingi diyan sa The Hague, diyan sa Netherlands ay hindi na-aprobahan. Hindi kaya 'yon? Kaya si Roque, kita nyo mga kababayan, nakapilter pa yan. Yung mga mata niya parang galing ng iyak, Mukhang nag-iiyak ito ng gusto. Di na-approve asylum niya. For nada. Porbado. Nako! Tingin ko takot maubos. Talaga ba? Ikaw talaga, Bilin Reyes, chismosa ka, sa tingin ninyo, ay paki-comment po dyan kasi nakakapanibago na ang isang atapang abakla mukhang auwi na. Ate Evangeline, paki-comment naman kung ano yung inyong pananaw, kung ano yung nakikita nyo na dahilan kung bakit si Roque ay nais na hong umuwi at kahit makulong ay handa na daw siyang lumaban. Dapat noon mo pa ginawa yan. Di ba na-decline yung asylum? Sabi ni Nelson Tulin, miss na si boyfriend. Ala ka, Ira? Talaga ba? Bibigyan ng asylum yan sa Congo. Di na. Marinyo ang visa. Ala ka. May planong kakaiba na naman iyan. Sabi ni Corazon Taiko, pagod na magtago. Sabi naman ni Easy Chen, East Chen Blue.
Oo. Nami-miss na niya ang boylet niya. Hala ka. Oo. Asalum ang nangyari. Puro asa lang. Nako, pero denied. Oo. Mukha pala siya. Talakito. Hala ka. Grabe naman kayo. Hoy, thank you kay Mami Gina Inglet, ano? Hoy, si Mami Gina Inglet na makyaw ng relo. Thank you kasi dahil dyan may pandagdag pantulong tayo. Oo. Miss na niya si bebe niya. Hala ka. O baka nahuli na ng Interpol, nakiusap lang para siya na mismo ang magsabi. Ganun ba? Siya na mismo ang uuwi. Laka. Di ba nga po sabi nga nila, di ba ganon? Eto na mga kababayan ko. Uwi na yeah. At nag-iisip na nga po ako kung mas mabuti pa sigurong umuwi na ako ng Pilipinas at kahit pa paano, labanan ng Marcos administration sa loob ng kulungan. Nako, ayan. So, sa loob ng kulungan, makikipaglaban mga kababayan ko. Si Arnold Lopez ang nagbigay sa akin ngayon lang di ba? Mga kababayan ko, paano na ito? Mel Moreno, paano? Tuloy. Kasi sa mga pangyayari po dito sa kay Tatay Digong sa Dahig, hindi ko naman po maatim na panuurin lang si Tatay Digong habang nakakulong. Tagal-tagal mo na dyan Tapos alam nyo mga kababayan, ulitin ko lang. Alam na ho nila na hindi makakauwi si Digong. Kaya etong sinasabi niya ngayon, alibay lang ho ito. Mga kababayan, ilang beses ko po bang sinasabi na silang lahat alam na hindi na makakauwi si Digong. Nadulas na nga si Sara. Unang-unang araw pa lang niya sa Dahig. Anong sabi niya? Mag-move on na lang tayo dahil hindi na makakauwi si Digonyo. Di ba sabi ni Sara yan? Tapos bigla-bigla nag-iba yung mga litanya nila ng mga sinasabi. Bakit? Kasi kailangan nilang gamitin si Digonyo. Para saan? Sa mga pansarili nilang kapakanan. Kita nyo mga kababayan ko, yung mga kandidato nagpupuntahan doon. Di po ba? Yun. Isa pa mga kababayan ko, ang tanong kay Bato, bakit si Bato sa tagal-tagal na panahon, hindi pa siya pumupunta at dumadalaw doon? Nauna pa yung mga vlogger ni Digong na makarating doon kaysa kay Bato na sinasabi niya, ipaglalaban niya hanggang sa dulo. Nakuha nyo mga kababayan ko? Kaya eto mga kababayan, tingin ko malalim talaga ang pinaghuhugutan netong si Roque dito sa nais niya na umuwi. Yun. Yari talaga ito mga kababayan. Oo, magbabiral si Roque sa kulungan. Sa totoo lang. Oo. Roque, magbabiral ka sa kulungan, maniwala ka sa akin. Sasabihin ng mga mga preso. Ako, yung mga preso doon. Oo. Karamihan pa naman doon sa bagay. 'Di ba? Mga pinakulong ni Digong. Karamihan dyan, mga kababayan, yung mga pagkamalan lang, ngayon, yari ka, baka ikaw ang pagdiskitahan at pagbalusan. Naku, Roque, hindi naman sa tinatakot kita. Baka marinig tayo ni Roque, matakot, magbago isip niya. Di po ba Di ba? Marami hong pinakulong si Digong baka mamaya si Roque ang gantihan, mga kababayan. Nako, paano yan? Weak leader pa ba si Pangulo kapag etong si Roque makulong ito? Wala na mga kababayan. Yari ito. Tuloy, Roque, ano ang pinaglalaban? Pass out! Hindi ko naman po maatim na panuurin lang si Tatay Digong habang nakakulong at walang nangyayari. Kita nyo, walang nangyayari talaga. Nagmumukha lang silang tanga. Malaki na naubos ni Alpotera. Yung pinanser niya. Diyan sa may Dahig, mga kababayan.
Nagbayad pa sila ng mga abogado. Abogado, si Kopman. Ilang milyon po yun, mga kababayan? 150 million. Acceptance pa lang. Tapos walang nangyayari. Alam ni Rocky yan. Alam ni Rocky na wala na. Lahat na ng mga hiling ng kampo nila sa ICC, wala eh. Oo, denied lahat, mga kababayan. Kaya etong si Roque, ako para sa aking opinyon, tama lang na umuwi ka na, Roque. Oo, sundin mo si Panelo. 'Di ba si Panelo sinabihan ka, magpakalalaki ka! Yun ang sinabi, 'di ba? Magpakalalaki ka, Roque! Parang sinasabi ni Panelo, bakla ka eh. Nagrereklamo si Aichang, mga kababayan. Oo. Wala pa raw sa 1/4 yung mga nag-likes. Di ba, mga kababayan? Roque, sabi ni Panelo, magpakalalaki ka! Yan. Tama yan. Gagawin mo. Tuloy. Puri lang si Tatay Digong habang nakakulong at walang nangyayari. Hindi po tayo nagkulang sa pagbibigay ng suhestyon. Kaya lang po, hindi po tayo ang nagdedesisyon. Eto. I-analyze natin yung sinabi niya. Hindi po tayo, nagkulang sa pagbibigay ng suhestyon. Dahil hindi naman daw siya yung magdidesisyon. Mukhang tampururot ito, mga kababayan. Mukhang mga kababayan nagtatampo. Ako tingin ko, mukhang nagtatampo si Roque sa kampo ni Duterte. Dahil po, mga kababayan, nasabi hindi naman ako nagkulang sa pagbibigay ng suhestyon. Dahil hindi naman ako ang magdidesisyon. Nako! Nako. Ganyan Nakikinikinit ako talaga to, mga kababayan. Oo. Malamang ito bumaliktad eh. Oo. Ako Oo, malamang bumaliktad itong si Roque. Maniwala kayo sa akin. Ako. Baka ituro na ng tuluyan si Duterte na siya talagang may pakana ng lahat eh. Pogo, sugalan, droga. Diba? Yan, mga kababayan. Malamang yan. Ako. Baka mabaliktad, mga kababayan. Baka sa susunod na panahon maging bayani pa yan. Hindi kaya ganun ang mangyari, mga kababayan ko. Lucy Minigawa, baka mamaya maging bayani pa yan. Sa tingin ninyo, mga kababayan ko, matagal ko nang alam yan, Kian, di po ba? Kasi mga kababayan yung mga litanya niya kakaiba, biruin nyo. Hindi ako nagkulang ng suhestyon. Dahil hindi naman ako ang nagdidesisyon. Paano yun, mga kababayan ko? Kaya ba uuwi na hindi na binibigyan ng importansya si Roque? Mga kababayan hindi ko naman sinasabi na lahat ng bakla ganito. Tandaan nyo, mga kababayan, ang mga ganyan, matampuhin yan, mga kababayan. Oo, ibibenta kayo niyan, mga kababayan. Hindi ko nila lahat, pero di ko binabawasan. Sigurado yan. Baka sabihin niya lang oy, Boying. Sige na, magdadaldal na ako. Ilalaglag ko na si Digonyo. Wag mo lang akong ipapakulong, Diba? DOJ Secretary Boying, baka naman pwedeng mag-usap tayo. Baka pwede, oo. Kunyarian na lang. Kunyari, magpapiansa na lang ako. Pero, asahan mo, ilalaglag ko na si Digonyo. Di kaya ganun ang mangyari, mga kababayan? Sa tingin nyo,
Oo, ako mukhang hindi malayo eh, 'di ba? Hindi malayo. Kasi kasi mga kababayan eh. Yun yung mga karamihan eh, ganyan yan, yan yung 'di ba? Oh, 'di ba? Oh, sa mga bagong dating bago kayo maaliw, huwag niyong kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Sabi ni Elizabeth Logan, kakanta na si Roque with mic na buhay. Ala, dami nun mga kababayan Dami nun. Oh, ay bagay sa iyo. Lahat naman bagay sa akin eh. Eto na mga kababayan, tapusin na natin si Roque. Masyado nang marami tayong binigay na ano rito? Oo, na oras. Para kay Tatay Digong. Para kay Tatay Digong. So, ganyan po, hindi po tayo ang nagdedesisyon. Hindi po tayo nagkulang sa pagbibigay ng suhestyon. Kita nyo? Hindi po tayo nagkulang, Eka, sa pagbibigay ng suhestyon. Kaya lang po, hindi po tayo ang nagdedesisyon. Kaya lang po, hindi po tayo ang nagdedesisyon. Kita nyo, mga kababayan, malalim ho yan. Maniwala kayo, malalim yan. May tampo ito. May tampo. Para kay Tatay Digong. So, ganyan pong ka-frustrated ako at iniisip ko nga, siguro, mas mabuting labanan na yung aking walang saysay na kaso sa Pilipinas at labanan si Marcos dyan sa Pilipinas muli. Kita nyo? Kaya mas makakabuti daw, siguro, na labanan na itong walang saysay daw na kaso nyo, pero walang piyansa. Walang piyansa, mga kababayan. Tapos labanan daw si Pangulong Bongbong Marcos. Kayang-kaya mo, matagal ka nang nakikipaglaban sa kanya. Di po ba? Matagal na hong nakikipaglaban, eto kay Pangulong Bongbong. Tinawag-tawag nga nilang adik, bangag, weak leader. Pero mukhang susuko. Mukhang suko na kay Pangulo eh. Once na eto'y umuwi, mga kababayan ko, yung po ay nagbibigay na ho ng kahulugan na suko na talaga. Diba? Suko na. Yan, human trafficking ang kaso. Kita nyo mga kababayan ko? Meron pang mga namatay doon. Baka sampampa ng martyr ito. Di lalong walang piyansa. Ilang taon na si Roque? Magsi-60 na. 59 na ho siya. Sa isang taon 60 na. Paano yon mga kababayan ko? Kung ilang taon ho ito makukulong? Kung 9 na taon, lalabas lolo na. Na. Sira na ang beauty, mga kababayan. Dahil kayo namang mga Pilipino, ano ba yan? 2 taon na ako nagsasalita, nagwawakwak dyan sa Marcos ngayon na nagsasabi na wala nang dahilan para magpatuloy pang mamuno ang wala pang tao na wala sa tamang pag-iisip. Wala namang gumagalaw dyan sa Pilipinas. Nagkamali kayo ng pagkalkula sa mga Pilipino. Akala nyo kasi mauuto nyo sambayanan. Di ba? Mali sila ng pag-aakala eh. Akala nila mga kababayan, mauuto nila ang sambayanan. Hindi nila inaasahan, dumami ang nagtatanggol kay Pangulong Bongbong. Tama po ba? Mula nang dumating tayo. Di ba? Dumami ho yung mga nagtatanggol eh. Yung mga dating hindi naman content, si Pangulong Bongbong, biglang, ay! Iba na yung mga galaw niya! Di ba? Yung mga dating walang pakialam, nung nakita na, pagdating ni Boss Mike, hindi, sasamahan namin si Boss Mike, naniniwala kami dyan. Ganun mo eh. Kaya ho, kahit na alam nyo nung araw, kahit sasampu lang kayo, iba ho yung, mga kababayan eh, yung pagtingin ng iba nating mga kasama. May kredibilidad tayo eh. Marami tayong napatunayan, mga kababayan. Di ba? Ayun. Dumami. Kung inyo lang matatandaan. Di ba? Alam nila yan.
Oo. Buti na lang, Eka, dumating si Boss Mike. Kung hindi, wala. Laglag. Diba? Oo, laglag talaga mga kababayan. Oh, diba? Alam niyo yan. Ngayon, sinisisi ho ni Roque yung taong bayan, no, nog-nog. Sinisisi ni Roque. Bakit Eka? Kanya 2 taon na akong daldal ng daldal. Bakit wala man lang, wala man lang ginagawa ang mga Pilipino? Ang panawagan niya ho mga kababayan ay mag-people power kayo! Halos gabi-gabi, umaga, tanghali, gabi, nasa EDSA ito 'Di ba? Kasama yung ilang vlogger? 3. Ano nangyari mga kababayan ko sa 3 vlogger? Wala. Nga. Hanggang sa tumakbo na lang siya. Nung nawala siya, ayun mga kababayan, yung 3, nagkanya-kanya pa. Ang ginawa, tumanggap lang ng tumanggap yung iba ng mga donasyon galing sa OFW para daw dapat ma-sustain yung rally nila. Ayun, tinakbo ni bakla. Kita nyo mga kababayan ko? Ulitin ko lang, paalala. Oo. Wag ho kayong magbibigay ng kahit na sa mga mga humihingi na mga vlogger ng pera sa inyo, mga kababayan. Wag ho. Tuloy, Roque, ano na? Ayaw na. Bayan, 2 taon na ako nagsasalita, nagwawakwak dyan sa Marcos ngayon na nagsasabi na wala nang dahilan para magpatuloy pang mamuno ang ang tao na wala sa tamang pag-iisip. Wala namang gumagalaw dyan sa Pilipinas. Kasi nga hindi mo mauuto yung mga tao. Naaawa ako sa'yo, Rocky, ngayon sa itsura mong yan, naaawa na ako sa'yo. Hindi ba kayo naaawa sa kanya? Mga kababayan, kasi kamakailan lang, iba yung litanya niyan Galit na galit pa rin yan ngayon ho, mga kababayan, wala na. So, di ba? Wala na ho. Ayaw na. Tan, may kumakatok. Kumakatok ho yung aking aso. Alam nyo, yung aso ko marunong kumatok eto na. Hindi po krimen kung hihingi natin ang pagbibitiw ng isang presidenteng walang saysay. Hindi nga krimen, pero hindi naman yun makakabuti sa bansa, Roque. Tandaan nyo, lahat ng sinabi ninyo, puro mga fake news. Lahat ng sinabi nyo, puro paninira. Pero yung mga matatalinong tao nagninegosyo, bakit bidang-bida si Pangulong Bongbong? Kita nyo? Kayo lang naman ni Sara ang nagsasabing adik. Si Digong, ayun, nakulong na. Si Kibuloy, nakulong na rin. Kayo lang naman ang mga nagsasabi na adik si Presidente. Pero bakit itong mga matatalinong tao nagsasabi mga kababayan, may tiwala kami? Eto yung mga matatalino, eto yung mga bilyonaryong negosyante. May tiwala kami, Eka, kay Pangulong Bongbong Marcos. Our beloved Boss Mike, Boss Mike.